Okay, Sen, can you describe the state of gambling here in the Philippines in 3 words? Kahit isa lang, malala. Syllable, 3 syllables. Malala. That works, di ba? So, kita-kita naman kasi because of the bill that you recently filed, di ba? Yes, it has to come to a point na tama na. Hindi man pagbawal dahil baka hindi pa kaya. Dapat may hangganan. Okay. Pero what made you get to that point na gusto mong i-file yung bill na to specifically against yung advertising nga ng gambling dito sa Pilipinas? Actually, nakwento ko yan sa'yo. Naglalaro yung anak ng isang kaibigan ko sa bahay. Dinala niya yung anak niya sa bahay habang nagdi-dinner. Tinabihan ko kasi parang lonely siya. Naglalaro siya ng Roblox. Roblox? At tapos biglang nag-pause for an ad. Grabe. Tapos yung parang roulette, Parang slot machine. slot machine. Parang, ha? May ganyan? Yeah, I hate the ads. Sabi, But they okay. have to watch it, di ba? And then you have to still finish it. You can't skip it. So parang naisip ko, may ganito? Kasi hindi naman ako, wala sa algorithm ko yun eh. Oo. So pinapag-aralan ko and then in 2 or 3 days, we were able to come up with a bill. Ganun kabilis. Kasi may pinagayahan kami, may pattern na ginamit namin, yung ban on cigarette advertising. Doon siya nanggaling. Doon ko pinattern, pero ito tungkol sa gambling lang. Okay. Baka you could quickly walk us through ano ba yung mga elements ng bill na to na importante? Layunin nito ay pagbawal anumang uri tulad nga ng sigarilyo, ng advertisement, ng pagsusugal sa lahat ng social media at media platforms. TV, radyo, SOCMED, internet, bawal yon. Yung kung ano man yung nandyan, puntahan nila. Pero walang paraan para marinig nila yan o malaman nila yan sa pamamagitan ng anumang uri ng ad gamit anuman ng media platforms. Parang naalala mo, Carlo, nung hindi pa bawal mag-advertise ng sigarilyo. Talamak talaga eh. Ultimo yung Toro Pluso na bisikleta, kaya mo magsigarilyo. Correct. Nakapangalan Bisikleta sa ang number one advertiser, Marlboro. Hindi dapat ganon. So nawala yun. Wala nang ganon. Ang number 1 na nag-advertise sa sports, sigarilyo. Parang tinanggal yun. That Buong was mundo. such a big oxymoron, di ba? It's such an irony. Tinanggal yan buong mundo. So, siguro yun ang dapat na direksyong tingnan natin na dapat natin puntahan. Kaugnay naman sa pagsusugal. Yung alcohol, sumusunod na sa sigarilyo eh. So, anong common denominator ba ng alcohol, sigarilyo, at pagsusugal? Hindi good for you. Lahat yun bisyo at lahat yun hindi maganda para sa'yo. Correct. Aminado naman ng lahat yan, alam naman ng lahat yan, wala naman debate ron eh. So, ano yung dapat natin gawin para wag mangyari yun, wag maging talamak yun, at wag lahat yun talaga ang gawin at pasukan. Correct, tama yan. Kasama ba dyan, Sen, yung kasi ang sobrang uso ngayon, yung mga influencer yung nagpo-promote. Magpo-post, magla-live stream sila, magpo-post sila ng mga link. Talagang heavily pinupush nila, pinapakita nilang nananalo sila. Kaya ang daming naengganyo. Kasama ba yung mga influencer dyan sa bill na yan? Covered yon, kasama yon mula sa influencer side man, content creator side man, o platform side man. Kasama at covered lahat yon sa panukalang batas. Walang intensyon na limitahan yung pwede nilang pagkakitaan, pero aminin din natin, may kita eh. Malaki. Malaki. Ang pinakamalaking advertiser siguro ngayon, talo anumang produktong binebenta sa merkado, Correct. ay online gaming or casino. Correct. Hindi may kakaila yun. Pero hindi layunin nito na bawasan ang kita ang sinuman. Para lang talaga sa kabutihan ng mas nakararami, lalo na yung kabataan. Tsaka mas marami naman silang pwedeng pagkakitaan. Grabe, pero ang laki talaga ng perang gumagalaw sa mundong to, Sen. Bigyan kita ng kwento lang. So for example, this year alone, sa mga nag-alok sa amin, hindi naman kami ganun kalaking content creator eh. Pero siguro dahil nakikita nilang galit kami sa casino, kami yung inaakit na mag-promote. Parang siguro nung kinumpute namin, mahigit 15 million na yung tinanggihan namin just this year. Parang sa election yan eh. Pag nakumbinsi mo yung neutral, +1 lang yun. Pag nakumbinsi mo yung ayaw sa'yo, -1 +1 yun ha. Nabawasan mo yung kalaban, nadagdagan mo yung sayo. Correct. So ikaw ×2 ka ang tingin nila sa'yo kumbaga. Nabawasan na yung ayaw, nakuha pa nila. Pero ang layunin naman talaga nito ay iwasan nga na wag nang dagdagan yung meron. Ang GGR, ang Gross Gaming Revenue, ng lahat ng uri ng sugal sa Pilipinas, kulang-kulang 400 bilyon sa isang taon. Ganong kalaki yung industriyang yon. Ganun kadaming pera nawawala sa mga Pilipino. Kada taon. Malaki pa yan sa kita, pag pinagsama-sama mo
ng pinakamalaking mga kumpanya sa Pilipinas. Ganun siya kalaki. Ang pinakamalaking gross revenue siguro ng pinakamalaking kumpanya. Ayoko ng pangalanan. Obvious naman yung 2 o 3. Oo. Siguro ko, ni walang 200 bilyon eh. Kasama na yung mga bangko nila, ha? As in the entire conglomerate. The entire conglomerate. Grabe. So, hindi. Hindi talaga dapat magpatuloy at patuloy na tumaas pa yon. Grabe, that's insane. 400 billion. With a B, no? With a B, hindi to million, B. At nalaman natin yan, nakuha natin yung data yan, galing naman mismo sa PAGCOR, yung government regulator, na sa ngayon ay nag-ooperate pa rin ng ilang mga pasugalan, tulad ng mga casino. At na hanggang ngayon, may share pa rin ng PAGCOR sa online gambling. So, pero ang alam kong direksyon ng PAGCOR ngayon, may mga panukalang batas na inanunsyo na rin ng head ng PAGCOR sa pagkakaalam ko. Papunta na sa regime na regulator na lang ang PAGCOR, hindi na siya operator. Tama lang naman, kasi pag regulator ka at operator ka, conflict of interest yun. Kung may kita ka galing nun, di syempre, papalaguin mo. Pero pag wala kang kita ron, mas maliwanag yung perspektiba mo sa mga dapat mong gawin. Yung ganun, kailangan pa ba ng batas yun or that's something that PAGCOR can do in its own? Yun kailangan ng batas. So kailangan ng batas. Pero yung pagbabawal ng sugal mismo, hindi kailangan ng batas. Napag-usapan nga natin. Yung Pogo, pinatigil yun, salita lang ng Pangulo. Correct. Isang Utos speech lang ng PAGCOR. Tapos the next day, shoo. Tigil, di ba? Tigil kagad. So yung pagtigil ng anumang uri ng sugal, policy lang yun. Pwedeng gawin yun by executive fiat. Pero yung pagbabago ng karakter ng PAGCOR, dahil batas yung naglikha sa PAGCOR, isang presidential decree, batas din yung dapat mag-amenda at magbago. So I have two questions there. Una sa lahat, dun sa PAGCOR, sa bill to amend it or to change it, is there any bill currently filed in Congress? Yes, there is. Yes, there is. At ang nagsusulong dito ay PAGCOR mismo, to be fair. Wow. Hindi, so, yun nga yung direksyon gusto nilang puntahan na. In fairness, shout out kay PAGCOR chairman. Gusto na nila maging regulator na lang at hindi na operator. Kasi nga naman, tama naman, conflict of interest talaga Okay. yun. Tapos ano yung current status ng bill na to? Would you know? Kasi Tumatakbo yung bill pero dahil sa ilang pagbabago sa Senado, medyo naantala. Siyempre, at dahil, ano yung term nila? Senate Flix. at dahil busy ng konti sa ibang bagay din, medyo naantala. Pero sana tumakbo at mapasayan dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng PAGCOR kung sakasakali na yan yung opinion at pananaw na dapat regulator sila. Kasi from the previous years that I've heard, parang gusto nilang paninitiin yung revenue generating function nila. To be fair, ngayon lang nga nagaganyan. Kaya sana matapos din sa terminong ito. Sana mangyari yan. Tapos the second question, sir, you mentioned earlier na kumbaga isang salita lang yan ng Pangulo. Would you have any idea why there is such hesitation on the executive side to say something about gambling? Ako personally, inaantay ko sana yung Luzon na magsabi siya sa anything about it. Kahit nung Pogo, ang pangunahing concern is yung epekto sa revenue ng pamahalaan. Dahil hindi may kakila, malaki ang kinikita ng pamahalaan doon. Kung hindi ako nagkakamali, mga 80 billion kada taon. Malaki din. So kailangan nila maghanap ng panapat doon. Sa taas ng presyo ng bilihin, sa mga buwis na binabawasan, di ba? Pababa din yung tax na iba. Hindi naman pwedeng puro pababa lahat. Kailangan may hanapan silang pagkuhan. Kailangan mahanapan silang pagkuhan. So, isa yun sa mga pumipigil siguro. Isa siguro yun sa mga concern. Pero hindi ko alam. Hindi naman ako pasok sa inside circle na alam ko anong nasa isip kung bakit o bakit hindi ginagawa ang ilang bagay. Correct. So, going back dun sa mga content creators tsaka influencers, you mentioned kanina planong pagbawalan na sila. Ano yung mga penalties if sabihin natin suwayin nila to at ituloy nila dun sa current bill that you have? Hindi. Kasi kung bawal na, hindi na talaga pwedeng i-carry mismo ng platform. So as in, So, papatake down siya. two-pronged yun. Yung nag-ooperate ng platform, may penalty yun. Yung gumawa, may penalty rin. Pero kung hindi papayagan nung na nag-ooperate ng platform, kahit gumawa ka ng content, di rin lalabas o mati-take down din eh. Pero pag tinake down na, dahil nilagay mo na ron, edi ang may penalty yung content creator na. At ano yung mga potential penalties that they will face? Naglalaro yan sa ilang mga penalties mula sa fine patungo sa imprisonment. Pero hindi naman habang buhay. Hindi naman ganun. Pang-deterrent lang ito. So you're looking at fines ranging anywhere between 50,000 to 500,000 and or pagkakakulong na hindi lalampas ng 6 na taon. Sana matakot naman sila doon at sana mangyari yan, yung bill na yan, no? Para sa akin, naniniwala ko, certainty of punishment, hindi yung parusa. Pag sigurado mapaparusahan ka, kahit na 1 linggong pagkakakulong lang yan, di ba? Ayaw mo pa rin naman yun eh. Oo, kumbaga basta nakita mo nangyayari sa iba,
mas Oo. mararamdaman at mas isipin mo, mas hindi mo gagawin. At saka kung illegal yan, maapektuhan din naman yung endorsement value nila Oo, kung, correct. kung gumagawa sila ng illegal na bagay. Pero yun nga yung nakakatawa eh. You would think na them promoting gambling would affect the endorsements that they get from other brands. Pero ang kabaliktaran pa nga nangyayari, mas marami pa silang endorsement na nakukuha, di mo naintindihan. Actually, kasi yung mga may-ari siguro ng mga online gambling na Yun din yung platforms, mga may mga negosyo ibang nila. negosyo. Kaya pala. Ikaw naman. May punto ka doon, may punto ka doon. Hindi ko naisip yun. Ikaw na mismo nagsabi, di ba? Kausap nila yung gumagawa ng telepono. Pagbili mo pa lang ng telepono, nandun na yung app eh. Naka-install na. Oh, edi... Kasama ba yun sa bill? Sabihin natin, pwede bang isama yun doon? Na yung pag pre-install ng mga gambling apps, huwag payagan. Actually, hiniling na namin yun. Di walang bill. Kaya nga, di ba, natanggal yung app mismo sa mga payment, yung link. app, yung link mismo, di ba, utos lang ng Senado yun eh. Pinatanggal yun. Pero tama ka, medyo bumabalik sa pamamagitan ng responsible Gaming. 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 Tapos natin yung link. And that brings me to my next question, yung responsible gaming. Ang ginagawa kasi na ng paikot ngayon, bawal na nga mag-advertise. So ang ginagawa, pero ang pwede advertise, pag you encourage people to game responsibly or to gamble responsibly, is that something na pwede rin pagpigilan or is that Yes, going to be dahil allowed pa rin? creative way yan ang pag-advertise pa rin. Para alcohol, drink moderately. Di ba? Correct. Ni-require ng gobyerno na lahat ng advertisement na alcohol may nakalagay na drink moderately. Moderately. Di ba? Pero in fairness, walang requirement na gano'n na gambling is bad for your health o kung ano. Wala naman gano'n eh. Correct. Di ba nakalagay, may requirement, smoking is bad for your health. May batas yun. Ilagay mo lahat ng pangit na litrato ng lungs, ng mga may sakit, tapos smoking kills. Di ba? May requirement na gano'n eh. Sa gambling, wala. And- Wala pa. At yun, doon papasok yung batas. Okay, so kahit yung mga kampanyang gano'n, hindi na pwede mangyari yun. Hindi na pwede mangyari yun. Okay. At kahit dun sa mga sariling mga poster sa loob mismo ng establishmento, may mga regulation din doon na hindi pwede, na dapat may paalala rin. So kung sakasakala yung sinasabi mong, ano yung sinabi mo sa gambling, regulated, ano yun? Game responsibly. Yun pwede lang ilagay sa loob ng casino mismo. Okay. Sa app mismo ng gaming, pero hindi sa ibang mga Kumbaga, doon lang applications. on the place kung saan ginagawa. Oo. Okay, yun. Sige, malinaw yun. Doon lang. Hindi para hindi walang lusot na yung pwede, hindi mo pwedeng gawin diretso, ginagawa mo ng pabaliko. Hindi pwede. Do you expect to see or have there been any attempts from that industry to lobby against this bill? I imagine there would be. None. I've been in government for the longest time. Actually, kilala na. Wala. Final ko yan. Mag-iisang buwan na siguro. Ni isa walang lumapit. O baka ang nilapitan na lahat ng iba para wag mangyari. Basta ako hindi. Malamang sa malamang. Oh, sige. Basta ako hindi. Yun alam ko. Okay, parang ganun lang nga yata eh. Kanya-kanyang galaw lang, no? Oh. So speaking of which, sabihin natin dun sa current status ng bill. Kasi syempre maraming tao gusto makita magkatotoo to. Pero hindi naman porket na-file ang isang bill, mangyayari na siya. Yes. Diba? So, ano na yung current status niya? Ano yung pwedeng gawin? Sige, doon muna. Ano yung current status niya? Filed siya, naka-refer na yan kasalukuyan sa komite, wala pang hearing na isinasagawa dahil nagre-reorganize pa ang Senado ngayon. Nagbago kasi yung majority-minority, hindi pa kompleto yung mga komite. Kaya hindi pa lahat ng komite nakaka-hearing. So, I think 31 or as of yesterday, 27 or 28 committees out of 42 hindi pa makahearing 28 dahil out of 42 committees. more than half. Hindi pa makahearing dahil wala pang miyembro yung minority dun sa mga committee yun. Nasa demokrasya, hindi ka naman pwede mag-hearing ng walang Kailangan ba opposition. mismong may verbal go signal si minority para ano? Yun ang usapan nila sa minority. Naging issue na yan nung isang araw nung nagdebate na yung dalawang senador. Ay, oo, yung Ewan ko kung hostage. napanood mo. So, tumatakbo naman Pero yun ang naging isang rason kung ba't naantala. Hindi lang itong bill na to, pati mga ibang bill. So, because of that, hindi pa gumagalaw tong bill natin na to? Hindi pa nagkaka-hearing. We expect na hopefully within this month, matapos na nila yung gulong yan, yung isyong yan, hopefully makapag-hearing yan within the year man lang. Pero kung ako makakuha ng subcommittee yan, tatapusin ko yan within the year sa committee para nasa floor yan by next year. Okay. Kasi usually ang ginagawa ko sa mga hearings ko, isang hearing, papatawag mo na lahat,
Ubusin nyo lahat ng pag-uusapan nun. Kumbaga, isang upuan na lang. Isang upuan. Hindi naman kailangan patagalin pa. Yung mga disagree, yung mga ayaw, ito sa floor kayo, sa plenaryo kayo. Kausapin nyo yung ibang senator na dalhin doon yung concerns ninyo. Kasi dadaan din naman doon eh. Kumbaga, magbakbakan na kayo isang araw na lang. Sa floor na lang din. Pwede naman doon. Hindi naman yung kailangan magkasundo sa komite bago mo ilabas yung committee report eh. Oo. Pwede kayong tumigil na magkasundo, hindi kayo magkakasundo. Ilabas mo yung version na tingin mo tama, Tas dun sa yun floor ayusin. na lang magdebate. Kailangan pa ba nito ng counterpart sa House? Yes, kailangan ng counterpart. Pina-file ko sa kapatid ko sa House yung bill. Okay, at least meron na nag-file. Meron na, at saka yun, at least organisado na sila sa House. Ang balita ko, maraming gusto mag-author, maraming gustong sumuporta rin. That's good at to hear. Baka nga mas mauna pa sa House kaysa sa Senado. Ang lungkot naman nun ng pag yun yung mangyari. dahil sa kalagayan ng Senado ngayon siguro. Grabe. You've been a senator for how long now? 15 years. 15 years. As yung current stalemate na nakikita mo ngayon, yung gulo na yan, nangyari na ba ito before? or- Hindi ko naranasan. Talaga? Ngayon lang nangyayari yan na nagkaroon ng matinding divide, linya, na hindi nag-uusap. Dati kasi, pag on ng camera, magkaaway. Pag off ng camera, wala lang. Pare, sensya ka na. Kumbaga, pag may audience, kanya-kanya kayong papel na gagampanan. Oposisyon, administrasyon, Kumbaga, kakampi, that's kalaban. expected din naman kasi. Parang role-playing. Hindi naman plastic. Role mo yun eh. Bilang oposisyon, role kong questionin niya na. Sorry, trabaho lang to. Oo. Pero you're still colleagues kasi at the end of the day. So Yes. you have to get along. Dapat. So ngayon, medyo lumalim. May mga samaan ng loob, may mga hindi pag-uusap, may hindi pansinan. Yun lang yung nakakalungkot na parte nun. Well, sana that's something you guys get to resolve. Kasi at the end of the day, magkakatrabaho pa rin kayo hanggang 2028, di ba? Hindi lang. All it takes is one senator to give a difficult time for any bill to pass. Kasi wala kaming rule on closure eh. Meaning, parang sa nakikita mo sa Amerika, nagawa na yan sa Senado minsan pa lang a long time ago, mga sila, Senator Nene Pimentel, Senator Joker, na nagbasa ng Biblia. Meaning, just to kill the time. Ayokong pag-usapan to, babasahin ko to. Baka maubusan ka lang sasabihin, di ba? Di basahin mo na rin. Nangyari na yan before? Pero hindi ka pwedeng tumigil. Okay, kasi tuloy-tuloy mo lang babasahin. Pag umihi ka, wala na sa'yo yung floor. Meaning, pero nangyari yan noon, long time ago. Sana hindi naman na mangyari at dumating doon. Grabe, pero kakaiba yung effect nun Diyos ko. Hindi kasi kung gusto mo magsalita ng 4 na oras, 5 oras, mahirap yun Mauubusan ka na sasabihin maghanap ka ng libro. Di ba? Ano pang libro hanapin? Di Biblia na lang. So, anyway, moving on, sir. So, yung mga bata ngayon kasi, meron silang mga e-wallets, bata pa lang, di ba? Kasi nasasanay na sila yun yung mundong ginagalawan natin Meron bang any provision dun sa bill that will ban advertising nung mga gambling apps na to sa mga... Again, tinanggal na namin yung app mismo sa mga e-wallet. Sumunod yung mga may payment apps. Sa kahilingan lang yun ng Senado. Nung so walang bill yun, pinatawag nyo lang sila. Pinatawag yun ng Senado, gamit ang DTI, gamit yung existing na batas, napatanggal namin yun. Pero sabi mo nga, unti-unti bumabalik sa responsible gaming Yun yung tagline nila ngayon. Unti-unti bumabalik sa responsible gaming. Pangalawa, ang hirap awayan ng payment apps kaugnay ng KYC at pagbawali ng minor dahil minsan yung allowance doon na pinapadala di ba? Correct. So, yung convenience noon dahil sa isyong to, kailangan mong balansehin. So, wala pa kami doon. Hindi ito pagbabawal o paglimita ng paggamit ng payment app sa gambling dahil hindi pa naman bawal ang gambling. It's just advertising. Advertising na to. So may gustong iparating ang mga gamers sa'yo dahil sa bill na to. Hindi, strong issue to for them. Galit na galit sila kasi tinatawag na responsible gaming or online gaming. Pero sila kasi, pag sabi mong gaming, as in talagang Call of Duty, Fortnite, Valorant, League of Legends, yun ang gaming talaga, di ba? Ang nangyari kasi, the gambling industry has co-opted the word gaming. So, pwede ba daw isama, and request lang naman nila na to, pwede ba daw masama sa bill na tanggalin yung word na gaming at tawagin na lang gambling? Actually, maganda mag-attend sila ng hearing. Sige, ahatakin ko sila. Ako bahala sa'yo. Through you, Carlo, paimbitahan natin para marinig yung perspektibang yon. I think they have a point. Ang alam kong gaming yun Ang alam kong gaming din kasi is yung mga larong yan. Valorant, di ba yung mga ganyan? Hindi Dota. nga, hindi gaming na, parang naging
Parang nagiging harmless tuloy. Oo, kasi it gives it, parang siya Trojan Odyssey. Trojan horse effect siya eh. Di ba? Pag tinawag mong gaming, parang hindi na kasing sama. Oo, when in fact, di ba? Ganun pa rin talaga. Bisyo siya, masama siya. Kaya nga nililimitahan eh. Kaya nga nililimitahan at pinagbabawal sa ibang bansa eh. Kasi nga, parang, ulitin ko, parang alcohol, parang sigarilyo, parang sugal. Pare-pareho lang siyang bisyo, alam nating masama. Nandyan na sa napakahabang panahon, pero kailangan lang talagang i-regulate at wag hayaang mamayagpag ng toro-toro. Okay. So, Sen, I have two last questions. Yes, of course. So, the next one is, meron ba tayong any programs or bills in mind para naman sa mga lulong na sa sugal? Kasi doon sa latest data, galing mismo kay PAGCOR, di ba, pinag-usapan natin kanina, 32 million adult Filipinos are already addicted to, or kumbaga are already online gamblers. So, ano yung pwede natin gawin? Meron ka ba naiisip na kahit anong programa para naman matulungan itong mga Actually, recently ko lang nalaman na may gamblers... Anonymous. Shout out. Shout out kay Darren. Meron palang ganun. So, kung ako para lamang tong mining company, mula sa kinikita nila, binabawas yung pag-rehabilitate nung lugar na nagmina sila kung kaya't nasira ang kalikasan. So, para mabalik siya sa dati, galing mismo sa bulsa nila yung pagbalik nun sa dati. Correct. So, kung may solusyon ito para sa akin, ang unang hakbang, saan manggagaling ba yung pondo para magawa yung mga programang ito? Sa kanila. Para sa akin, dapat sa kanila. Dapat i-impose to hindi bilang buwis, pero bilang obligasyon nila sa sambayanan. Dahil nga, masama yung ginagawa nila o nakakasama yung ginagawa nila. Isang magandang bagay na tingnan yan, pero hindi na sa bill on advertising. Hiwalay na bill ito marahil sa charter ng PAGCOR na magre-regulate na ng gambling. Pag natuloy na yung pag-ano nila. Pag-regulator na sila, so imbis na makakuha sila ng porsyento, dapat may ibabayad na pondo o fee yung mga nagpapasugal para matulungan bumangon muli yung mga nalululong sa sugal. So parang, based sa kwentuhan natin, may light naman pala at the end of the tunnel. Meron naman palagi. Mukhang magagawa ng paraan to. Meron naman palagi. Ang tanong lang kung pupursigihin ba natin o magniningas kugon tayo Hindi, babakbakin ko lahat ng committee or member. kung sa simula lang tayo mainit, pagdating sa dulo, malamig na. Correct. Nasa sa atin pa rin naman yan, sa dulo. Okay, so with that said, one last question na lang. So ano masasabi mo dun sa mga content creators tsaka influencers na tuloy-tuloy pa rin nagpo-promote ng mga gantong klaseng activities? Naunawaan ko naman na hanap buhay yun. Doon sila kumikita ngayon. Hindi ko naman minamasama yun. At ito'y hindi atake din sa kanila. Ito'y pagkakaroon ng responsableng pagtalakay at pagtukoy sa problema. Tatawagin ko ng problema. Problema ng sugal at lumalalang problema ng pagsusugal sa ating bansa. Hindi man namin layunin pagbawal ito. Layunin dapat natin, pahirapan man lang ng konti, pahirapin man lang ng konti, bawasan man lang ng konti, upang hindi patuloy na mamayagpag at sa dulo, lahat tayo ay puro sugarol at nagsusugal na. Oh, kasi 32 million, kung di natin pigilan, baka balang araw pagising natin 100 million na yan. Carlo, yung 32 million ay nasa adults lang yun, ha? Exactly. Ayon sa PAGCOR. Exactly. So, kung 58 million ang 18 and above, 32 million sa 58 million ang nagsusugal. Paano yung below 18? Wala pa tayong datos doon. Oo. Pag lumabas yun, feeling ko magugulat na lang tayo. Huwag naman natin isama yung 5 years old o 7 years old. Huwag naman. Lumalabas yung ad sa Roblox nila eh. Pero lumalabas na sa Roblox eh. Diba? So doon pa lang mapapaisip So, ka hindi na. man sila nagsusugal, unti-unti nang tinatanim Correct. sa utak nila. So, baka pag pwede, kaya na o naghahanap ng panglibangan, baka yun ang unang Sasabak na maisipan. yan. Correct. So, sana, hamon ito sa ating lahat. Sana, hindi lang advokasya mo, hindi lang advokasya ko, hindi lang trabaho ko bilang miyembro ng Senado ngayon. Darating yung panahon, hindi na ako miyembro din ng Senado. Sana maging eye-opener ito sa ating mga kababayan na hindi ito tama, nararapat. At kung ayaw mo yan sa asawa mo, sa anak mo, sa tatay mo, sa nanay mo, huwag mo rin gustuhin sa kapwa mo. Correct. Maraming salamat, Sen. Before we end, I just want to say na, yun nga, unang-una sa lahat,
in behalf of the people who fight for this cause, maraming salamat for filing the bill. And makakaasa ka na kung ano man suporta na pwede namin bigay, at least for the passage of this bill, kasama dyan yung pagkakalampag sa lahat ng members ng committee. Bibigay ko sa iyo listahan. Gagawa na ako ng mga dear blank videos pagkatapos ito. Iisa-isahin ko po kayo hanggang suportahan nyo tong bill na to. Hindi ako titigil. Diba? Pero maraming salamat, Sen. We appreciate your time. Salamat, Carlo. And we Thank look you. forward to working Sa with you for ulitin. this one. Thank you you. very much.